Again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, actually, kanina pa talaga ako, mga minamahal, kating-kate na gustong i-content itong si Jinggoy Cutie. Sabi ko nga naman talaga sa inyo, paulit-ulit, mayroon na talagang mahuhuling senador. Kaya nga, pinupush to na nila, diba? Yung online voting, gagawin nilang PBB. Yung yung Senado o housemates. Tanananan, tananan, di ba? Bahay ni Kuya. Di ba? Pinipilit nila na ipasok yung online voting dahil sa katarantaduhan ni Senator Rodante Marcoleta. Grabe ka, Senador. Natatawa ako kasi yung kasama, pasensya na yung kasama ko kasi dito, INC. Anyway, so ngayon, okay, mayroong balita, mga minaman. Tumatawa na lang yung katabi ko dito. Pasensya na pre, kasi yung mali is mali at hindi dapat natin tinotolerate yan. Diba? Anyway, ngayon meron akong ipaparinig muna sa inyo na balita. Oo, para meron tayong reference. Hindi siya nagpe-play. Ba't ganon? Mahina yung signal ata. Tama ba? Kailangan pa natin pumasok. Ito. Okay, panood natin sa inyo mga minamahal balita. Para may tayo. Reference. Alright. Ito. Evan, may inirekomenda bang piyansa ang ombudsman para sa mga kaso na yan nila Senator Estrada at iba pang mga individual? Monica, walang inirekomendang piyansa o bail ang Office of the Ombudsman para sa kasong plunder na kinakaharap ngayon ni Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang yan na, no bail. So, hindi na po, nako po, magiging Bong Revilla na din to. Diba, mga minamahal, no? Tapos sasabihin, wala po kaming kasalanan. Diba, ako po isang biktima lamang. Diba? Nakauna ka na, pinangalawahan mo pa, hindi ka talaga tumino. Dapat, nung una, na nahuli ka, dapat sa pangalawa, ginalingan mo na. Kaso mahina Tapos ngayon, syempre, eto na, darating na yung impeachment. Karamihan dyan sa majority may kaso. Paano natin nasabi karamihan sa majority may kaso? Nandyan si Quezon, nandyan si Marcoleta, nandyan si Jinggoy, nandyan si Robin Bato, Bongo, 'di ba? Tapos si Joel Villanueva. So, kahit nasa kulungan, working pa din. Parang ganun yung atake. Kahit nasa kulungan, working pa din sila. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya pinupush through nila itong remote or online voting sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano ba tingnan? Magkakaroon ata ng away dito, road rage. Sige, continue tayo mga minamahal. opisyal ng Department of Public Works and Highways. Formal nang sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at 2 counts ng graft sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating local engineering officials na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. sa Sandigan Bayan. Ayon sa Ombudsman, nag-ugat ang mga kaso sa umano'y illegal na budget. Yan illegal na grabe no? Grabe, hindi ba kayo nagsasawa sa pera? Diyos ko. Insertions at allocations sa Department of Public Works and Highways o DPWH noong 2025. Higit 573 million pesos. Dalawa silang kinanta dito si Joel Villanueva tapos siya. And I think baka next week pati si Joel Villanueva meron na ding yung kasong kakaharapin. Baka nga may warrant na yan 'Diba? So, dapat itong si Jinggoy sumuko na. Yan yung sabi nga ng DILG, susuko ka or kami yung maghahanap sa iyo. So, parang dalawa yung daanan 'Diba? Susuko ka or hahanapin ka namin. Di mas mapapahiya ka. So, kung ako kay Jinggoy, gayahin niya na lang si, si Ramon Revilla, si Mon Revilla, 'di ba? Si Bong Revilla. Gayahin niya na lang na kusang sumuko, 'di ba? Ng kickback na natanggap ni Senator Estrada.
Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Kaya pansinin nyo, pag mabilis tayong bumaha, 'di ba? Oh, yun na yun. Kasi yung pera napunta sa bulsa. Actually, ang daming pera ng bansang Pilipinas napupunta lang sa mga crocodile. So tingin mo dito, bahain kaya yung area na to? Hindi siya bahain. Pwede maganda yung namamahala dito. Bagamat sinasabing sangkot din sa anomalya, hindi na isinama sa mga kinasuhan ang yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral, pati ang dating DPWH officials Paano kakasuhan si Catalina Cabral? Patay na. Tarantado. na ngayon tumatayo ng mga state witness na sina Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Yan yung mga state witness na kumanta. Oo, ikinanta itong si Jinggoy Cutie. Naku, baka masagasaan. Anyway. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. Samantala sa kaparehong hapon na inihain sa hukuman ang mga kaso, na-raffle na rin agad ng Sandigan Bayan sa kanilang mga dibisyon kung sino ang hahawak ng mga ito. Sandigan Bayan 2nd Division ang hahawak ng first count ng graft na pangungunahan ni Presiding Justice So, ilang counts yung? 3 ata. If I'm not mistaken, meron pa siyang bribery. Pero na-quit siya doon kay Napoles. Wala ha. Geraldine Faith Eco, habang ang pangalawang count ng graft, pati ang kasong plunder, ay napunta naman sa Sandigan Bayan 5th Division na pangungunahan ni Associate Justice Zaldi Trespesex. Ang naturang mga dibisyon ang maglalabas ng warrant of arrest at lilitis sa mga kinasuhang individual. Ayon kay Clavano, upang mapanatili ang integridad ng mga kaso, inirekomenda nilang hindi makapagpiyansa ang mga ito at hihilingin rin nilang mapatawan ng whole departure order. Tama. The office of Kasi baka ano lang yan lumabas ng ibang bansa, magtago. 'Di ba? Ganyan yung gagawin nila ban sila sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa magtago. Si Bato ban sa ibang bansa, kaya nagtatago dito sa Pilipinas. Naku po. The Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that. Monica, ito na ang ika-4 na pagkakataon na naghain ng mga kaso sa korte ang Office of the Ombudsman na may kinalaman sa flood control scandal. Ngayong mayroon ng mga dibisyon sa Sandigan Bayan na hawak ng graft at plunder cases na Estrada. Faster! So, sa madaling sabi, walang takas itong si 'di ba? Itong si Jinggoy Cutie. Yung majority talaga sa majority, mga magnanakaw, no? Mga minamahal. Pansinin ninyo, may mga kaso. Anyway, yun po. Nako, whole departure order. Yari na. Wala nang online voting. Para wala kayong mga pakinabang. Kulong na nga kayo pag babayaran pa namin kayo ng sweldo ninyo. Walang ganun. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.